Sa murang edad na 5, nasaksihan niya ang isang karanasang hindi kailanman mabubura sa alaala. Sa isang lugar na dapat sana'y tahimik, nakita niya ang bigat ng hidwaan, ang sakit ng giyera o digmaan sa sariling komunidad. Ngunit sa halip na manatiling bihag ng nakaraan, pinili niyang gawing lakas ang kanyang pinagdaanan. Ang sugat ng kahapon ay naging gabay sa kanyang paglalakbay. Sa paglipas ng panahon, pumasok siya sa larangan ng peace building, kundi bilang tagamasid, kundi bilang aktibong kalahok sa paghubog ng kinabukasan ng Bangsamoro. Bilang bahagi ng mahahalagang proseso ng usapang pangkapayapaan, naging aktibo siya sa pagbibigay ng boses ng komunidad, tumutulong upang ang bawat kasunduan ay hindi lamang sa papel, kundi tunay na pagkakasundo. Bilang miyembro ng Third Party Monitoring Team o TPMT, gumanap siya sa isang kritikal na tungkulin, ang tiyaking ang mga napagkasunduang usaping pangkapayapaan ay naipatutupad ng tapat, patas at may pananagutan. Sa bawat pagbisita sa komunidad, sa bawat pagsusuri ng implementasyon, kanyang siniguro na ang kapayapaan ay hindi lamang sa pangako, kundi isang prosesong binabantayan at pinapatatag. Sa gitna ng transformasyon ng Bangsamoro, nanindigan siyang ang kapayapaan na hindi lamang layunin, kundi isang sistemang kailangang alagaan. Sa pamamagitan ng UNIPAD, itinaguyod niya ang kabataan bilang sentro ng pagbabago. Hinuhubog silang maging leader na may malasakit, kamalayan at pananagutan. Dahil para sa kanya, ang kapayapaan ay hindi lamang para sa kasalukuyan. Ito'y pamana sa susunod na henerasyon. Sa bawat hakbang ng pagkakaisa, unti-unting nabubuo ang isang Bangsamoro na hindi na nakatali sa hidwaan, kundi sa pag-asa. Mula sa karanasang nagbukas ng sugat, ay isinilang ang isang buhay na nakatuon sa pagpapagaling ng sugat ng iba. Ang kapayapaan ay hindi otomatiko. Ito ay ipinaglalaban, binabantayan at isinasabuhay. Sa Bangsamoro, ang kapayapaan ay isang paninindigan.